si L.A. Tenorio ay nagsuot ng asul at puting jersey sa unang pagkakataon sa kanyang karera sa PBA. Kapansin-pansin na ang basketball player ay nagsuot ng puti, pula, at itim na kulay kasama ang San Miguel, Alaska at Barangay Ginebra. Sinira naman ng TNT ang playing coach debut ni Tenorio, nakakuha ng twice the beat na bonus ng tropang 5G secure na ang top 4 finish. Malinaw naman na naghanda ang TNT na ilunsad ang red carpet sa debut ni L.A. Tenorio bilang Magnolia playing coach. Sinunog ng tropang 5G ang hotshots mula sa lampas sa 4-point line, at naghatid ng 94-83 na tagumpay, upang tiyakin sa kanilang sarili ang twice the beat na kalamangan sa quarterfinals ng PBA Philippine Cup noong linggo. Umangat ang TNT sa 8-3 win-loss record, matapos manalo sa ikatlong sunod na laro at sirain ang unang laro ni Tenorio bilang playing coach ng Hotshots. Ang panalo ay nagbigay din sa converge ng huling quarterfinals bonus, para kumpletuhin ang top 4 sa standing sa pagtatapos ng eliminations, na nagsara ng pinto sa Barangay Ginebra at sa Hotshots. Nanguna si Jordan heading sa tropang 5G na may 23 puntos, kabilang ang 3 of 4 mula sa 4-point range, kung saan ang koponan ay nakakuha ng mataas na shooting percentage. Nagkulang ng rebound si Calvin Oftana para sa double-double na may 17 puntos at 9 na rebounds. Si Ray Nambotop ay nagtala ng 2 of 4 mula sa 4-point range para sa 11 puntos kasama si Kelly Williams, habang nagdagdag si Roger Pogoy ng 10 para sa TNT, na nanguna ng hanggang 70-51 sa huling bahagi ng third period. Ang pagkatalo ay hinayla pababa ang Magnolia sa pang-anim na pwesto. Ang pagbagsak sa standing sa 6-5 ay sumire rin sa unang laro ng Magnolia rookie na si Yukian Andrada, na nagtapos na may 12 puntos at 9 na rebounds. Ang San Beda forward, na nagmula sa championship stint kasama ang Red Lions sa NCAA, ay umiskor ng 2 mula sa 3-point range, na ang huli ay nagbawas sa deficit ng Magnolia sa 86-81. Ngunit isinara ng tropang 5G ang laro sa isang 8-2 run, para palamigan ang mga rallying hotshots. Nangunguna si Xavier Lucero para sa hotshots na may 17 puntos at 9 na rebounds. Nagdagdag si Mark Barroca ng 16 at 5 assist, at si Ian Sanggalang na may double-double na 12 puntos at 11 rebounds. Nagtapos si Tenorio na may 4 na puntos, 2 rebound, at 3 assist sa kanyang unang pagkakataon bilang playing coach. Hindi nga din naging madali kina Chot Reyes at TNT si L.A. Tenorio, na nakita sa aksyon sa unang pagkakataon bilang playing coach para sa Magnolia Hotshots. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na magiging madali siya sa Magnolia playing coach na si L.A. Tenorio, lalo na sa isang playoff bonus. Kitang-kita iyon sa panalo ng TNT laban sa Hotshots sa PBA Season 50 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum. Ang stint ni L.A. Tenorio bilang playing coach ay maaaring umabot hanggang sa PBA Philippine Cup quarterfinals, o kung gaano kalalim ang Hotshots na makapasok sa playoffs. Ang injury na nag-plaque ng backcourt ng Hotshots ay nagudyok sa koponan, nabuhayin si Tenorio mula sa listahan ng mga injury sa desperadong hangarin, na patatagin ang barko ng Magnolia habang ito ay patungo sa twice the beat spot sa unang round ng playoffs. At ito ay hindi isang one-off lamang. Inamin ng 41 anyos na si Tenorio na maglalaan ng panahon si veteran guard Paul Lee at sophomore Jerem Lastimosa para gumaling ang kani-kanilang mga injury. Ang kanyang pagbabalik bilang isang manlalaro ay nagmula sa pangangailangan dahil sa mga pinsala, ngunit ang Magnolia ay natalo pa rin sa TNT, na nagdulot sa kanila na mawala sa top 4 finish. Sa kabila ng pag-urong, idiniin ni Tenorio ang pasensya, tiwala sa proseso, at patuloy na pagpapabuti habang sumusulong ang koponan. Makakaharap muli ng Magnolia Hotshots ang TNT sa quarterfinals, ngunit kailangan nilang talunin ng 2 beses ang TNT upang umusad sa semis. Kamusta mga idol? Sports Zone PH para sa sports news and update. Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.